Client's POV. Wherefore, due to reasonable doubt, the accused, Ian Azra S. Buenaventura, is hereby acquitted of the crime murder. Nalaki ang aking mga mata sa narinig. Natulala ako at tila ba wala nang ibang pumasok sa isipan ko nang marinig ang dalawang salitang sinabi ng interpreter sa akin. Acquitted, not guilty. Dahan-dahan na tumulo ang luha ko, parang isang panaginip ang lahat. So ordered, sabi ng judge at inihataw ang gavel sa block. Hudyat na tapos na ang court trial para sa akin. Ayan! May yumakap sa aking gilid pero hindi pa rin ako nakagalaw dahil sa pagkabigla. Makakalaya ka na! Napatakip ako sa aking bibig matapos maproseso ng aking utak ang lahat. Makakalaya na ako. Congratulations, Ayan! Napatingin ako kay Attorney Flores, ang aking public lawyer at ang dumepensa sa aking kaso. Makakalaya na ako? Parang hindi iyon mag-sink in sa aking isipan. Totoo ba ito? Hindi ba ito isang panaginip? 4 na taon ng buhay ko ang nawala sa akin simula nang makulong ako. I was 18 when I was accused of murder kahit na wala akong ginagawa. Napagbintangan lamang ako. Kahit anong sabihin ko, wala akong laban. Nakuha mga ebidensya sa bahay namin. I'm sorry, Ayan. Yun ang huling mga salitang sinabi sa akin ng aking ina bago siya maglaho sa buhay ko at iwanan ako. Yun ang huling beses na nakita ko siya at nakulong ako sa krimen na hindi ko naman ginawa. Lalong bumuhos ang luha ko nang mapagtanto na totoong makakalaya na ako. Napaupo ako at tinakpan ng aking kamay ang aking muka habang umiiyak sa kagalakang nararamdaman. Tinapik ni Attorney Flores ang aking balikat. You're free now, Ayan. Parang noon lamang ay pinapangarap kong makawala sa impyernong ito. Noon ay hanggang panaginip lamang ang makitang muli ang labas ng selda kung saan ako nakakulong. 4 na taon. 4 na taon na kinuha sa buhay ko dahil sa maling akusasyon. Ayan. May yumakap ulit sa akin. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng tumulong sa akin at hindi sinukuha ng kaso ko. Pero hindi ko magawang makapagsalita. Magkahalong saya at lungkot ang aking nararamdaman. Masaya ako na malaya na ako at malinis ng pangalan ko pero malungkot din na nasayang ang ilang taon ng buhay ko. Huwag ka na babalik dito ha? Nakangiti ang mga jail guard sa akin nang makalaya ako. Alam ko na binibiro nila ako. Congrats, Ayan. Ngumiti ako sa kanila. Matapos ang naging desisyon ng korte, pinalaya kaagad ako. Hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala at naluluha pa sa tuwing naaalala ko iyon. Tumama sa aking mukha ang sinag ng araw nang makalabas ako ng presinto. Ipinikit ko ang aking mga mata at dinama ang kalayaan na ipinagkaloob sa akin. Ayan! Napatingin ako sa tumawag sa aking pangalan. Nakita ko ang kaibigan ko na si Kelvin. Siya ang isa sa mga hindi sumuko sa akin at tinulungan ako. Tumakbo ako papalapit sa kanya at niyakap ko siya. Hindi ko akalain na magagawa ko ulit ito. Umiiyak ka na naman, sabi niya at tumawa. Pero masaya ako na nakalaya ka na. Tumango ako. Thank you, Kelvin. Maraming salamat sa pagtulog sa akin. Si Kelvin ay kapitbahay namin na naging kaibigan ko na rin. Kahit papaano ay may kaya ang kanilang pamilya kumpara sa akin na ipinanganak na mahirap. Si Mama na lamang meron ako at tumutulong ako sa kanya na magtrabaho dahil iniwan na kami ng aking ama at ang balita ko ay may ibang pamilya na. Si Mama na lang ang natitira sa akin pero iniwan niya rin ako at hanggang ngayon ay hindi ko alam kung nasaan na siya. Alam namin na wala kang kasalanan. Mabuti na lang napatunayan din kahit medyo natagalan. Masaya ako na nakalaya ka na. Ngumiti ako kay Kelvin. Alam ko na hindi magiging madali ang lahat pero babawiin ko ang 4 na taong nawala sa akin matapos kong makulong. Babangon ulit ako. May balita na ba kay Mama? Dinala ako ni Kelvin sa isang kainan. Sinabi niya sa akin na maaaring namiss ko ang pagkain sa labas ng kulungan. Wala pa rin. Simula nang umalis siya, 4 na taon na ang nakakaraan. Hindi pa ulit siya nagpapakita. Hindi nga namin alam kung alam niya ba nangyari sa'yo. Maaaring nagtatago din siya dahil siya naman na makukulong kapag nakita siya. Huminga ng malalim si Kelvin. Ayoko sabihin ito pero hindi kaya ang mama mo ang...
Hindi niya nagawang ituloy ang sasabihin. Alam kong iniisip niya. Sa loob ng 4 na taon, hindi man lang nagparamdam si Mama. Inabandonan niya na ba talaga ako? Maayos kaya ang lagay niya? Nang makalaya ako, si Mama ang naging wanted dahil siya ang tinuturo ngayon na gumawa ng pagpatay. Hindi ako naniniwala. Maaaring na-set up lang siya kaya nasa bahay namin ang murder weapon. I'm sorry, anak. Ikinuyom ko ang kamay ko. Naalala ko na naman ang mga salita niyang iyon. Anong plano mo na ngayon? Babalik ka pa ba sa pag-aaral? Oo nga pala. Tumigil ako sa pag-aaral dahil nakulong ako. Hindi ako nakatuntong ng kolehiyo dahil sa mga nangyari. Hindi pa ako sigurado. Sabi ko, bumagsak ang aking balikat. Wala akong pera para makapag-aral. Siguro maghahanap muna ako ng trabaho at mag-iipon. I wonder, may tatanggap kaya sa akin matapos na nangyari? Paniguradong malalaman ng ibang tao ang pagkakakulong ko kapag nag-apply ako sa trabaho. Isa pa, may tatanggap kaya sa akin ganung senior high lamang ang natapos ko? 22 years old na ako ngayon. Alam kong itatanong nila sa akin kung bakit hindi kaagad nakapasok ng kolehiyo sa edad kong ito. Bukod sa kahirapan, nakulong pa ako. Itatanong ko kay Papa at Mama kung may bakante sa trabaho nila. Malay may pasok ko roon. Napatingin ako kay Calvin. Napangiti ako sa sinabi niya. Maraming salamat, Calvin. Utang na loob ko ang lahat sa inyo ni Tita. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon nakakulong pa rin ako. Hinawakan ni Calvin ang kamay ko. Napatingin ako roon. Ano ka ba, Ayan? Wala yun. Alam mo namang mahalaga ka sa akin. Hindi ba? Hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ako sa'yo. Napatingin ako kay Calvin. Bago naging komplikado ang buhay ko, naalala ko na umamin si Calvin sa akin na gusto niya ako noon. I kind of like him. Hindi naman mahirap magustuhan si Calvin. Sinabi ko sa kanya noon na hindi pa ako handa sa relasyon dahil magpo-focus muna ako sa pag-aaral ko at trabaho dahil kailangan kong tulungan si Mama. Kahit ganoon, sinabi niya sa akin na maghihintay siya. Hanggang ngayon ay naghihintay pa rin siya sa akin. Inihatid niya ako sa dating bahay namin. Ikinabigla ko pa na maayos iyon. Inaasahan ko na dahil wala nag-aalaga at napabayaan ay hindi na maganda ang kondisyon nito. Inalagaan ko ang bahay niyo simula nang makulong ka. Welcome home, Ayan. Gusto ko ulit maluha pero sinabi ko rin sa sarili na ayoko nang umiyak. Masyado na akong maraming naiiyak kanina. Thank you, Calvin. Pumasok ako sa loob ng bahay. Nandito lahat ng alaala ko kasama si Mama. Ngunit ngayon ay may bahid na. Dito niya ako sa bahay na ito iniwan at dito rin ako dinampot ng mga pulis noon. Umakyat ako sa kwarto. Nang mahiga ako sa kama kung saan tumulo ang mga luha. Kahit na sinasabi ko sa sarili na hindi na ako iiyak. Hindi ko akalaing magagawa ko pa ulit maranasan ng kahit papaano'y malambot na kama. Nang magising ako kinabukasan, sinabihan kaagad ako ni Calvin na nabanggit ng kanyang ina na may bakantang trabaho sa pinagtatrabahuhan nito. Kung gusto ko raw, maaari akong mag-apply. Nag-ayos ako kaagad. Sinabi ko sa sarili na wala akong dapat na sayangin na oras. Nakapila ako sa interview. Ang sabi ni Tita sa akin, maging honest lang daw ako sa mga sagot ko. Kinakabahan ako. Paano kung inilingan ko ang sarili? Napawalang sala naman ako. Wala naman talaga akong ginawang krimen. After my first interview, I was told na nakapasa ako para sa final interview. Yun nga lang, hindi same day ang final interview. Natuwa ako. Kahit na hindi nakapagtapos ay may pag-asa ako. Iyon ang pinangahawakan ko. Hanggang sa mawala iyon sa final interview. We conducted a background check, Miss Benaventura. Sabi ng final interviewer. Nakulong ka pala ng 4 na taon? What case? Ito yung kinatatakutan ko. Ito yung pinag-aalala ko. Mauungkat at mauungkat ang pagkakakulong ko. Murder. Katahimikan ang namuo sa loob ng silida. Nang mapatingin ako sa mga taong naroroon ay nakita ko kung gaano sila natakot sa akin. Pero napatunayan naman po na hindi ako may kasalanan. Napagbintangan lang po ako. Habang tumatagal ay humihina ang aking boses. Ikinuyom ko ang aking kamay. Alam ko na iba na ang tingin nila sa akin. Tatawagan ka na lang ulit namin kung tanggap ka. Doon na nawala ang lahat ng pag-asa ko dahil alam ko na hindi na ako makakatanggap pa ulit ng tawag sa kanila. Alam ko na naapektuhan na ng pagkakakulong ko ang tingin nila sa akin. Lumabas akong malungkot at naglakad papaalis doon. Sinalubong pa ako ni Tita Letty, ang nanay ni Calvin. Kumusta? Tatawagan na lang daw po ako.
Nalaman po nila na nakulong ako. Bumagsak din na ekspresyon ng mukha ni tita pero agad niyang binawi ang sarili. Huwag kang mawala ng pag-asa. Malay mo naman, hindi ba? Kilalang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni tita. Malaki ito at pagmamayari ng kilalang pamilya dito sa bansa. Imposibleng tanggapin ako ng mga ito lalo na at maaari kong madungisan ang pangalan at reputasyon nila. Maraming salamat po, tita. Ayoko na rin na mahila ko sa tita pababa. Baka isipin ng iba ay konektado sa tita sa isang kagaya ko. Nagtangka pa ako maghanap ng ibang trabaho pero parati na lang nalalaman ang tungkol sa pagkakakulong ko. Sa huli, wala akong mahanap na trabaho. Kapag naririnig nila ang salitang murder, nag-iiba ang tingin nila sa akin. I didn't kill anybody pero dahil sa akusasyon na nangyari, ganoon ang tingin ng iba sa akin. Naupo ako sa isang bench. Wala na akong pera. Paubos na ang natitirang ipon na meron ako. Binuksan ko yung tinapay na binili ko sa convenience store. Naiiyak ako sa nangyayari pero hindi ko hinayaan na bumagsak ang mga luha ko. Tumingala ako. Makulimlim ang kalangitan. Parang ang nararamdaman ko. Paano kaya kung umalis ako ng bansa at magbago ng katauhan? Magpapakalayo-layo ako at babaguhin ang pangalan ko at iba pang dokumento. Bumagsak ang aking balikat sa naisip. Kakailanganin ko ng malaking halaga para roon. Wala na nga akong natitirang pera. Kailangan ko pa rin magtrabaho, kahit anong trabaho sana. Pag nakaipon ako, aalis ako sa bansa at babaguhin ko ang lahat sa akin nang sa ganoon ay hindi ako makilala at hindi na maidikit sa akin ang krimeng hindi ko ginawa. Ganoon na nga lang siguro. But in order to do that, I need a lot of money. Saan naman ako kukuha nito? Kinuha ko ang mumurahing kape na binili ko rin sa convenience store. Tumayo ako at uminom sa kape ko. Habang naglalakad ako, wala ako sa sarili dahil sa mga iniisip. Hindi ko na malaya na makakabangga na pala ako. May dumaan sa harapan ko and I crushed on her. Natapunan ko ng kape ang kanyang suot na damit. Oh my God! Nalaki ang aking mga mata lalo na nang sumigaw ang babae. Nataranta ako at agad siyang nilapitan. Kinuha ko rin ang panyo na meron ako. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Idadampi ko sana ang panyo sa kanya nang tabigin niya ako. Malakas ang pagkakatabig niya sa akin kaya napaupo ako sa sahig at natapon ng kape. Don't touch me! Nananakit ang aking pangupo dahil sa pagkakaupo ko sa sahig. Hindi ako makatayo. Bukod pa roon, nahihiya ako sa mga taong nakatingin sa amin at nakasaksi ng nangyari. May mga lumapit na lalaki sa kanya. Hindi ko magawang may angat ang aking ulo. What's wrong? Tanong na isang lalaking may baritonong boses. Ito kasing babae na ito, tinapunan ako ng kape. Alam ko na nakatingin na siya sa akin. Hindi ko magawang mag-angat ng tingin sa kanya. Don't treat a girl like that, Ninya. Lumapit sa akin ang lalaki. He offered me his hand. Sa gulat ko, hindi ko napigilan ang sarili at nagtaas ng tingin sa kanya. And I saw a beautiful man. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ito kagandang lalaki. Tinulungan niya akong tumayo. Pinagpagan niya rin ang suot kong damit. Hindi na. May inalabas siyang panyo at ipinunas iyon sa aking pisngi. You have a dirt on your face. Such pretty face. Shouldn't have felt on it. Wala akong nagawa. Natulala lang ako sa angking gandang lalaki ng kaharap ko. Gob, are you seriously going to waste your time with that petty girl? You playboy! Doon lamang nasira ang ilusyon ko nang marinig ko na ang boses ng babaeng nakabangga ko kanina. Come on now, Ninya. I'm not a playboy. It's just my nature to be nice to people, especially to girls. Kinindatan ako ng lalaki na siyang dahilan upang mamulang aking pisngi. Hinawakan niya ang kamay ko. Ipinatong niya ang panyo niya roon. Take care of yourself, sabi niya sa akin bago umalis. Masama akong tiningnan ng babae at umirap. The guy placed his hand on the small of her back. Tiningnan ko ang panyo na ibinigay niya sa akin. Napansin ko na may nakasingit doon. Kinuha ko ang maliit na card at napagtanto na business card iyon. Gabriel Lardizabal, CEO, Lardizabal Conglomerate. May nakalagay doon na contact number niya. Muli ako nagtaas ng ulo at nabutan ko siyang inaalalayan papasok ng kotse ang babae. Muli siyang tumingin sa akin at ngumiti ito ng pagkalambing-lambing at sinanyasan ako. Call me. My stomach turned. I was mesmerized by his beauty for a second. Pero totoo nga ata ang sinasabi ng babae. Playboy ito. Inilingan ko ang sarili. Hindi ako dapat na makapag-ugnayan sa mga ganoong klase ng lalaki.
Aalis ka? Dumalaw sa bahay namin si Calvin at sinabi ko kaagad sa kanya ang bala ko. Tumango ako sa kanya. Binanggit ko kasi sa kanya na binabala kong umalis ng bansa at magbago ng katauhan. Pakiramdam ko doon lamang ako tuluyang makakawala sa mga nangyari sa akin. I badly want a fresh start. Balak pa lang naman, pero wala pa akong pera para doon. Hindi ako makahanap ng trabaho. Nalungkot ako nang maalala lahat ng trabaho na inaplayan ko para lamang hindi ako matanggap. Alam ko na mahihirapan ako dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero mas nahihirapan ako dahil nakikita sa clearance ko na nakulong ako ng 4 na taon kahit na acquitted naman ako. Siguro natatakot sila sa krimen na inakusa sa akin. Murder. I will never forget that at the age of 18, pinagsuspetsahan ako na isang malaking krimen na hindi ko naman ginawa. Nabanggit nga ni Mama na hindi ka raw nakapasa sa final interview. Dahil ba sa record mo? Huminga ako ng malalim. Alam ko na malungkot din si Calvin para sa akin pero masaya naman ako sa pagtulong niya. Huwag kang malungkot. Makakahanap din ako ng trabaho. Siguro hindi lang ako para sa malaking kumpanya. Maghahanap muna ako ng maliit na trabaho. Yung hindi mahigpit. Hinawakan ni Calvin ang kamay ko. Napatingin ako sa kanya. Ngumiti ito sa akin. Don't push yourself too hard. Ang sabi naman ni na Mama, itutulungan ka namin. Ako rin, tutulong ako sa'yo. Lalong lumawak ang ngiti ni Calvin. Kapag nakapagtapos na ako, kukunin kita. Kapag nagpakasal tayo, hindi mo na kailangan maghirap mag-isa. Ako nang bahala sa lahat. Hindi ko mapigilang mapangiti sa sinabi niya. Thank you, Calvin. Hindi mo na kailangan umalis at magbabago ng pangalan. Bumagsak ang balikat ko sa sinabi niya. Hindi ko rin naman gusto iyon pero sa tingin ko ay yun ang mas makabubuti. Hindi para maitago din ang nangyaring pagkakakulong sa akin, kung hindi para na rin hindi ko na maalala ang malagim na nangyari sa buhay ko. Kahit naman magbago ko ng pangalan at pumunta ng ibang bansa, magkikita pa rin naman tayo, Calvin. Sa ngayon kasi, ayun lang ang nakikita kong paraan. Ayoko rin na kapag nakikita ako ng ibang tao at nalaman nila ang nangyari sa akin, yun na lamang ang maaalala nila sa pangalan na meron ako. Huminga ng malalim si Calvin. Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Pwede rin naman ako maghanap ng trabaho sa ibang bansa kung sakali. Calvin, ngumiti ako sa kanya. Masaya sa mga bagay na sinasabi niya. Kumain kaming dalawa dahil wala pa akong sariling pera at tight ang budget ko. Siya na naman ang nanlibre sa akin. Makaluwag-luwag lang talaga ako. Ako naman ang magbabalik ng kabutihang loob sa kanya. Nagubad ako ng damit pagka-uwi ko para makapagpalit. Naisipan ko na maglaba ng mga maduduming damit. Nag-shorts na lang ako at nag-t-shirt. Nang mapadaan ako sa salamin ay napatigil ako. Napansin ko ang peklat sa may hita ko. Hindi naman iyon masyadong malaki pero sapat na para ipaalala sa akin ang lahat ng nangyari. Noong bago ako sa kulungan, takot na takot ako. Walang araw na hindi ako umiiyak. Hindi ko maintindihan kung bakit ako naroroon. Bakit ako iniwan ni Mama? Bakit niya hinayaan na makulong ako at mag-isa doon? Bukod sa takot ko sa mga nangyari, lalo na't baka permanente na ako makulong, hindi ko rin nakakasundo ang mga kasama ko sa kulungan. May pagkakataon na binubuli nila ako at inuutos-utusan. Wala akong magawa noon kung hindi ang sumunod sa kanila. Nasanay din naman ako. Naisip ko na kung gusto ko makasurvive sa loob, kailangan kong makinig sa sasabihin ng iba at huwag umangal. Kahit na minsan ay hindi ko na makayanan ang mga ginagawa nila. Maganda tong bata na to. Halika nga rito, lumapit ka sa akin. Kahit na natatakot ako sa tinuturing na boss ng kulungan namin, kinailangan ko lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang pisngi ko at pinagmasta ng aking muka. Ngumiti siya at lalo akong natakot. Mamayang gabi. Sa selda ko ito ha. Nangilabot ako sa sinabi niya. Wala sa sarili ko siyang itinulak. Nagulat ang babae sa ginawa ko at halata na nagalit. Aba, at lumalaban ka ha? Sinampal ako ng babae at pinagsisipa. Nang dahil doon ay nagkaroon ng kaguluhan sa kulungan. Ang iba na may mga tinatagong patalim, inilabas nila. Nagkaroon ng komosyon at may ilan na nagtangkang kuning oportunidad ang kaguluhan para makatakas. Gumapang ako noon sa isang gilid at niyakap ang tuhod ko. Nanginginig ang aking katawan sa takot. Ayoko na dito. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi habang umiiyak. Hoy! Nagangat ako ng tingin sa kanya at nakita ko ang nakakatakot na babae kanina. Tinangka kong umalis pero tinulak niya ako kaya sumubsob ako sa sahig. Gumapang ako para makalayo pero hinigit niya ang paa ko.
Nang sipain ko siya, ay sinaksak niya ang hita ko ng matilos na bagay. Naalala ko kung gaano kasakit iyon. Halos mahimatay ako nang dahil sa nangyari. Nalipat sa bilibid ang mga nagsimula ng gulo, kaya ang mga sumunod na taon ko kahit papaano ay tolerable na sa akin. Hinapos ko naging peklat. Ganoon man may mga bagay talaga na mananatili na sa iyo habang buhay at kahit panahon ay hindi na makakatulong upang maghilom. Iniling ko ang ulo. Ayoko na maalala ang mga iyon. Habang inaayos ko ang mga lalaban ko, may nahulog sa isang pocket ng pants ko. Tiningnan ko iyon at napansin na maliit na papel iyon. Nang kunin ko roon, doon ko naalala iyong lalaking kasama ng natapunan ko ng kape. Gabriel Lardizabal. He told me to call him pero alam ko kung bakit niya ako gustong tumawag sa kanya. Halata naman na babaero ang lalaki at alam ko kung anong gusto niyang makuha sa akin. Pero wala namang masama kung susubukan ko. Baka lang matulungan niya ako. Alam ko na maaaring hindi libre ang tulong na ibibigay niya sa akin kung sakali. Ngunit desperado na talaga ako. Kailangan kong makahanap ng trabaho dahil hindi ako pwedeng umasa na lang sa pamilya ni Calvin. Kinuha ko ang lumang cellphone ko. Mabuti na lang talaga at gumagana pa ito. Tinawagan ko ang numero pero wala pala akong load. Bumuntong hininga ako at lumabas ng bahay. Wala akong budget para sa load subalit alang-alang sa maaaring makatulong sa akin upang magkatrabaho ay gagawin ko. Nagpa-load ako at umuwi. Kinakabahan pa akong tawagan ito pero kailangan kong kapalan ang mukha. Tinawagan ko ang numero. Ilang sandali pa bago siya sumagot. "Who's this?" Tanong na lalaki sa kabilang linya. Ngayong sumagot siya, hindi ko naman alam kung ano ang dapat kong sabihin sa kanya. "I'm hanging up the scope. Wait, Mr. Lardizabal." Sabi ko, mas naging desidido sa mga gustong gawin. "Ako yung babae na binigyan mo ng business card mo noong nakaraan. Natapunan ko ng kape yung kasama mong babae. Natatandaan mo pa ba?" Paano kung hindi niya na natatandaan? Sa dami ng taong nakikita niya araw-araw, malamang ay nakalimutan niya na ako. Of course. Will I ever forget a pretty lady like you? So, why did you call? Want to hang out with me? Parang nanunuyo ang aking lalamunan sa sinabi niya. Ikinuyom ko ang kamao ko at sinabi sa sarili na wala akong mapupuntahan kung pangungunahan ng hiya. "Itatanong ko lang po kung pwede tayo magkita." Bold. I like that. Saang hotel mo ba gusto? Hotel? Jeez, iba nga ang nasa isipan niya. Sa restaurant lang sana. May gusto lang ako sabihin. Kung pwede lang naman. What's your name again? Ayan. Ayan Buenaventura. Sandali siyang tumahimik. Siguro ay nag-iisip. You know, Ayan, I am not someone who goes on to date. But since you asked me and sounded so desperate, I'll give an exception. I'll be the one to decide where. Wait for my text. I'll send you the details. Matapos niyang sabihin iyon ay tinapos niya ang tawag. Nakahinga ako ng maluwag kahit papaano. That's great. I will try my luck. Titingnan ko kung magagawa kong makakuha ng trabaho sa kanya. Nasa labas ako ngayon ng isang mamahaling restaurant. Inisip ko pa na baka mali ako ng lugar na pinuntahan. Tinignan ko ulit ang message ni Gabriel sa akin at dito mismo ang eksaktong lugar. Pumasok ako sa loob at may bumati sa akin. Do you have a reservation, miss? I'm with Gabriel Lardizabal. May kakaibang ekspresyon ang gumuhit sa kanyang mga mata. Tila nagulat. Yes, miss. Follow me. Sinundan ko ang lalaki at dinala ako sa isang private room. Nalalaki ang mga mata ko. Nasa loob na po si Mr. Lardizabal at hinihintay kayo. Binuksan niya ang pinto para sa akin at iniyo ko ang kanyang ulo. Kinuha ko ang lahat ng lakas ng loob na pwede ko makuha bago pumasok sa loob ng silida. Sa gitnang bahagi, may nakita akong table. Nagsimulan tumugtog ang musika, ang mga taong may mga instruments sa hindi kalayuan. Welcome! Napatingin muli ako sa gitnang bahagi. Nakita ko roon, nakaupo si Gabriel. Nalalamig ang kamay ko at kinakabahan talaga ako. Parang may sumasakal sa aking leeg dahil sa nararamdaman ko. Please come. Nilago ko ang kabang nararamdaman at dahan-dahan na naglakad papalapit sa kanya. Tumayo siya na ikinagulat ko. Hinilan niya isang silya at iginiya ako papaupo roon. Have a seat. Tahimik akong umupo kahit ang magpasalamat sa gesture niya ay nakalimutan ko nang gawin. Nakayuko ako. Hindi ko magawan tumingin sa kanya. Ano ba itong pinasok ko?
Gusto ko lang naman na magkatrabaho. I was actually surprised that you called me. May sinanyasan siya at may lumapit na waiter sa amin. Sinalinan siya ng wine and he expertly observed and sniffed the wine. Nang magustuhan niya, ay nagsalin ang waiter sa wine glass. Please, give some wine to the pretty lady. Pinamumulahan talaga ako ng pisngi sa tuwing tinatawag niya akong pretty lady. Hindi ako sanay dahil wala naman akong confidence sa mukha ko. Thank you. Nagpasalamat ako sa waiter nang bigyan niya ako ng wine. Nararamdaman ko na may nanonood sa bawat galaw ko. Naglakas loob ako magtaas ng tingin sa kanya at naabutan ko ang nakatingin si Mr. Lardizabal sa akin. Ngumiti siya sa akin kaya't napayuko ulit ako. That's it. I'm a little famished. Gutom ako bago pumunta rito pero dahil sa kaba ko ay parang nawawala na ako ng gana. Huminga ako ng malalim at sinubukan na kumain. Nang maamoy ko ang pagkain, doon ko mas nararamdaman ng gutom. So, what do you want to talk about, Miss Ayan? Nawala sa isipan ko sandali ang dahilan ng pagpunta ko rito dahil sa sarap ng pagkain. About that? Kinagat ko ulit ang labi ko. Hindi ba't ikaw ang CEO ng Lardizabal Group of Companies? Naliit ang mga mata niya pero nanatili ang ngiti sa labi niya. Sagot nito. Alam ko na wala ako sa posisyon na magsabi ng pabor sa iyo, Mr. Lardizabal. Pero desperado lang talaga ako. Kailangan ko po ng trabaho. Baka lang may bakanteng posisyon sa kumpanya ninyo. Silence. Alam mo, nakakatakot bukod sa madilim na lugar. Yung biglang tila tumahimik ang kapaligiran mo. Sa gitna ng katahimikan ay narinig ko ang pagtawa ni Mr. Lardizabal. You are really a direct lady, aren't you? Tumigil siya sa pagtawa. Unfortunately, this is not the place to hire someone. Please, nagmamakaawa po ako. Kailangan ko ng trabaho. Kahit anong trabaho itatanggapin ko. Sandali ulit siyang natahimik. Ipinikit ko ang mga mata ko. Wala na akong mukhang ihaharap sa kanya. Kahit na ano? Nagtaas ako ng tingin sa kanya at tumango-tango. Opo, kahit ano. Marunong ako magluto, maglaba o kahit ano pang trabaho. Sisikapin kong pag-aralan ang mga maibibigay na trabaho para lang maging kwalipikado sa posisyon. Sir, mabilis ang aking pagsasalita na maging ako ay hindi ko alam kung naintindihan niya ba. Nagbago ang ngiti niya. Kinilabutan ako roon. Come to think of it, I have a vacant position for you. Tatanggapin mo ba? Pinagsalikop niya ang kamay niya at ipinatong doon ang kanyang baba. Tumango ako. Kahit na anong trabaho ay gagawin ko at kakayanin ko. Are you sure? Opo, kahit ano pa iyan. Tinitigan niya pa ako sandali. Akala mo'y pinag-aaralan ako. Maya-maya pa ay sumandal siya sa kanyang silya. Okay, I am hiring you. Nalaki ang aking mga mata sa sinabi niya. Talaga po? Thank you. Ikiniling niya ang ulo niya habang pinagmamasdan ako. Hindi mo man lang ba itatanong kung anong trabaho iyan? Kinabahan akong bigla. Hindi ko alam kung anong trabaho ba ang dapat kong ikatakot. I mean, napagdaanan ko na lahat sa kulungan. Ano? Ngumisa si Mr. Lardizabal at may kakaiba na naman na emosyon sa kanyang mga mata. Nagtaasan ang balahibo ko sa katawan. The job is to be a baby maker. Tama ba ang narinig ko? Parang nag-loading ang utak ko dahil sa sinabi niya. Matapos niyang sabihin ko anong trabaho ang i-offer niya sa akin, parang hindi nagrehistro mga salita sa akin. Baby maker. You know, like surrogacy. I need someone who can carry my child. Here, for the Lardizabal conglomerate. After that, I'll pay you your desired amount of money. Just name it. May ganong trabaho pala. Aware naman ako sa surrogacy pero ngayong naririnig ko siya mismo, parang hindi ako makapaniwala. Hindi kita pipilitin, but that's the only job I can offer you. You already agreed to me earlier. Sana hindi mo bawiin. Malaki na ibibigay kong pera pagkatapos ng kontrata at kapag nabigyan mo ako ng anak. Nanunuyo ang aking lalamunan at hindi ko alam kung gusto ko ba maging trabaho iyon. Kaya lang malaki ang pera na makukuha ko. Sa sitwasyon na meron ako, hindi ako makakakuha ng matinong trabaho. Ipinikit ko ang aking mga mata. I have no other choice. I am in a tight position right now. Para bang narinig ko ang lahat ng rejection sa mga trabahong ina-applyan ko nitong nakaraan. Nang magmulat ako ng mga mata,
Tiningnan ko si Mr. Lordizabal ng diretso. Fine. Sabi ko. Kumapit ako sa suot kong pants. Tinatanggap ko ang trabaho na ibinibigay mo sa akin.